Ganito na yung nangyayari sa atin, sa mga ibang bansa, sa paligid po natin, at ito na po yung totoong nagaganap sa atin. Kailangan maging aware po tayo. Tumitindi na po yung kasamaan, tumitindi na at lumalaganap na po yung kaguluhan. Ang ganti ng maraming tao, lalo na kapag gumagawa ng mali at nasasaktan sila patungkol po sa paghahari ng Diyos at na-expose ang kasalanan, ito po ang ginagawa nila. Kung hindi mananakit, sila po ay gagawa ng mali, ipapakita nila na wala silang sinisino at wala kahit isa na makakapigil sa gusto nilang gawin. Ito man ay maging masama sa harapan ng Diyos. Kung mapapansin nyo at papanoorin nyo yung mga video o yung mga balita na nangyayari po sa loob at labas ng bansa, grabe po kung paano nila laitin ng Panginoong Jesus. Sobra na po mga kapatid at sukdulan na ang ginagawa at kasamaan ng tao na paglaban sa Panginoon. Paglabag, paggawa ng mali at kasalanan, pag-iinsulto sa Diyos, ang lahat ng nakikita na natin sa mga hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos at nagiging normal na ang ginagawa nila. Ganito na rin ang iniimpluwensya nila sa mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon. Ganito dinadaya ng kaaway ang tao, paglaban sa Diyos, pag-insulto sa Diyos at panlalait. Ni-expose na nila kung ano ang mali at ginagawang tama. They don't know what they all do. Breaking the Bible. Talagang pinunit ang Biblia ng walang konsensya. Mga kapatid, ganito na nangyayari sa mundo natin. Ganito na ang ini-impluwensya nila sa lahat ng tao. Wala nang pakialam kahit ng Diyos ang masaktan nila. Mga terrible people sa terrible times. Very perilous, very controlling, very poisonous. Grabe yung pamumusong sa Diyos. Grabe yung panlalait. Wagas po kung gumawa ng kasalanan ng mga tao ngayon. Kasi hindi lang si Jesus Christ ang iniinsulto na nila, ang tinatanggalan nila ng kapangyarihan at existence, pati na rin ng Diyos, ang ikatlong persona, paalala sa atin ng Panginoon. Ngunit ang sino mang lumalapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Stop mocking God. We all deserve punishment because of our sins. But the reason why Jesus came to the world, crucified, died, shed the precious blood on the cross is to save us and to show us the great love of God to the world. At gawin tayo sa pandarayan ng demonyo because the judgment is near. Ang paghuhukom ay napakalapit na. Sa pagdating ng Panginoon, sa kanyang muling pagparito, huhusgahan niya ang tao, huhusgahan niya ang buong mundo. Kung nalalabi na po mga kapatid ang oras at ang panahon ng ating mundo, ang pinakamabuting gawin at pinakamainam na mangyari po ay makipagkasundo tayo sa Diyos at makipag-ayos tayo sa Panginoon. Kapatid, ginawa ko ang video na to upang maiparating sa iyo na ganito na ang nangyayari sa atin. Ganito na ang nagaganap po sa mundo. I hope na kumikilos po ang Panginoon sa puso ninyo habang pinapakinggan ang pangangaral na ito. I hope po mga kapatid na makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun pa man mga kapatid, habang tayo nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong titigil na ipangaral ang salita ng Diyos sa ating pamilya, kaibigan, mga katrabaho at sa mga napupuntahan po natin. Gusto kong magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Kung marami kang natutunan at meron akong gustong sabihin, comment nyo lang po sa comment section. Like nyo lang po ang video ito at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At kung bago ka lang sa channel natin, huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Mga kapatid, lahat po ng comment nyo ay nababasa ko. Ganon din mga kapatid yung mga nagme-message po sa akin. Hindi ko na nga lang po mga kapatid ma-replyan. Mainam mga kapatid, lagyan nyo na po sa comment section. Sakasakali, kaya ko pong makapag-reply agad. Kasi po sa dami po ng mga nagme-message po sa akin at meron na pong mga tumatawag sa akin personal. God bless you all mga kapatid. Marami nawa kayong natutunan. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin ito. Yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.